Pwede na pong umupo. Ayan, so pakinggan natin kung bakit tayo nandito ngayon. Meron po isang katanungan, bakit kailangan magpabautismo ang isang tumanggap kay Christ? Sino po yung pwedeng sumagot? Bakit kailangan magpabautismo? Bigyan ba si Brother Patrick? Amen. Sino pa? Amen. Unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. Sino pa po? Bakit kailangan magpabautismuhan ng isang Kristiyano? Ano? Amen. The Lord. Amen. Napakahalaga na alam natin bakit kailangan. Pag hindi ho tayo ng bautismuhan, sabi mo, para tayo, ibaga ay tulurong tayo, tulurong Christian. Hindi tayo nakarehistro. Lahat ng bagay, no? Kailangan nakarehistro. So, ito po, ang bautismo, unang-una, bakit natin kailangan ito ay isagawa. Unang-una ay ito ay utos. Utos ng Panginoon sa kanyang magiging mga Amen? Kaya kung ikaw ay alagad ni Kristo, kailangan mong magpabautismo. Kaya kung hindi ka alagad, ayaw mong tanggapin si ang Panginoon bilang Panginoon, huwag ka magpabautismo. Ganun lang po yun. Gusto kong i-remind sa inyo, yung kung sanggol tayo, hindi po yung bautismo, hindi po yung binyag. Ang tawag sa Bible noon ay dedication o pag-ahandog. Hindi po yung binyag. Ang binyag po ay adol. Ang binya ay ang bautismo ay ginagawa ito sa mga adult, yung sumasampalataya sa Panginoon. Ang sanggol, wala pang kakayahan sumampalataya. Kaya ang requirements ng Panginoon, gusto mo maging alagad niya, kailangan mo magpabautismo. Sino dito sa inyo gusto maging alagad ng Panginoon? Lahat naman tayo, no? Amen po ba? Wag lang tayong sa tanas. Dalawa lang pagpipilian natin. Dalawa lang. Si Satanas o ang Panginoong Isus. Yun lang ang pagpipilian natin. Pag ayaw mo magpabautismo, ibig sabihin, wala ka pa. Ayaw pagtanggapin si Christ. Kaya ngayon, mag-isip po kayo kung gusto yung magpabautismo, sino yung magpabautismo, mamaya magsasamay. Walang bayad po ito. No, yung pong mga hindi pa nakapabautismo, walang bayad. Ito po ay inaalok ng Panginoon. Pakibasa nga yung ating Bible reader dyan na may malaking Biblia, si Brother Patrick, yung Matthew 28:19 to 20. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin magbautismo. Matthew 28:19 hanggang 20. Gawin ninyo pagkakasmo ng mga tao sa lahat ng bansa. Pagkismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan lang muna kapatid. Salamat. Sinong may sabi niyan? Si Jesus. Yung Panginoon natin. Anong sabi niya? Humayo kayo sa buong sanlibutan. At sabi ng bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Kaya tayo nagpapabautismo dahil inutos ng Panginoon bilang mga alagad. Sabi niya, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya nga maraming misyonary ngayon, umakyat sa kabundukan, sa mga probinsya, mga pastor, mga misyonary, umakyat sila kasi yun ang utos pangaral. Dahil sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong mga alagad ko. At sabi niya, bautismuhan mo sila. Utos sa Panginoon kaya kailangan kung gusto mo maging alagad ni Jesus, pabautismo ka. Kung ayaw mo, hindi huwag ka magpabautismo. Ganun lang po yun.
Amen. Pwede naman mag-isip na ako. Pero tandaan niyo po, kung ang bautismo po ay iaalok ngayon, bakit kailangan pa natin patagalin? Hindi natin alam ang buhay. Baka mamaya, kunin tayo ni Lord, hindi ako tigil isang buwan, kinuha tayo. Sasabihin sa'yo, narinig mo na ito yung bautismo? Opo, nung nakarang buwan lang, hindi ka nag-ubi, matigas talaga itong hulong ko. Sinabi ko na nga doon sa mga ngaral, iniwan ko na yung salita ko, hindi ka sumusunod eh. So, paano yan? O, di ba? Hello? Hindi mo pwedeng marunong pa tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ang bautismo po, ginagawa ito ng mga tunay na mga alagad ng Panginoon Jesus. Kaya kung hindi ay alagad ng Panginoon, huwag kang makatugil ito sa bautismo sa matakot dahil yan ay utos mismo ng Diyos. Si Jesus Christ, inutusan ng Diyos Ama na ito'y gawin sa mga lahat ng mananampalataya. Kaya kung isang Kristiyano ay hindi nabautismohan, hindi siya tunay na Kristiyano. Pulurong siya. Yung hindi ka, ano ba yung salitang bautismo? Sa English kasi yan is to be ilubog. Yung bautismo, ilubog. So, ilulubog kayo mga sa tubig. Pero, iaahon naman kayo uli eh. Kaya maalala, hindi naman kayo lulunurin. Ilulubog kayo doon. Simbolo din kasi, meron po kasi simbolo ng bautismo eh. Yung bang ililibing yung dati mong pagkatao, then pag-ahon mo, iniahon ka ng bagong pagkatao. Yung lumang pagkatao mo ay nilibing na. Yung pag-ahon mo, simbolo naman yung bagong pagkatao mo as follower of Jesus Christ. Amen. Ganun po yun. Kaya, pagpasya na po kayong magpabautismo. Dahil po, kung Kristiyano ka, kailangan mo magpabautismo. Liban lang o ayaw kong maging Kristiyano. Ano pa? Ito pa ay requirements sa kaligtasan. Ano sa paningin ninyo? Requirements ba ito sa kaligtasan? Sabihin na natin, kayo, nag-email kayo. Pero alam niyo po pa, ang requirements sa kaligtasan, isa lang po. Pananampalataya na. Pero after ng pananampalataya mo, after ng pagsampalataya mo kay Christ, siyempre, unang hakbang ay bautismo. Ayan. So, kailangan mong gawin yun. Di ba na lang katulad ka nung kriminal doon sa Calvario na may isang kriminal doon na naligtas, hindi na bautismohan yun. Pero naligtas siya. Bakit? Wala nang pagkakataong bautismohan pa siya eh. No, namatay na siya. Pero tayo may pagkakataong pagpapabautismo, ay gawin natin. Amen? Kung gusto nyong papunta ng langit, ito po, bahagi po ito ng pagiging Kristiyano. Amen. Kaya na masabi ko kanina, hindi ka pwedeng tawagin Kristiyano hanggang di ka nababautismo. Amen ba? Tayo isinilang, tayo namulat, nakala natin, bautismado na din ang sanggol pa. Hindi po. Dedication ng puyo. Kaya, si Jesus po, nung sanggol siya, nagpa-dedicate siya. Kung baka inihandog siya, 8 araw pa lang na magsilang niya, inihandog siya. Pero after nung 30 years old na siya, nagpabautismo din mismo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Nabasa niyo ba sa Bible yun na si Jesus binautismohan ni John the Baptist dun sa ilog ng Jordan? Sabi rin niya, Panginoon siya, Diyos siya, nagkatawang tao, pero nagpabautismo as example para sa ating Amen? At may itinatanaw po dyan, yung lahat ng kasalanan mo, sumisimbolo rin po yan na kasalanan mo ay sinugatan ka na. Although ang tubig hindi nakapaghugas ng kasalanan, pero sumisimbolo lang yun na yung lahat ng karumihan mo ay pinatawad na ng Panginoon. Hello. Kaya kung ikaw tatanggap ngayon sa Panginoon, ikaw magpabautismo ngayon, huwag mo nang tingnan ang sarili mo ng makasalanang tao. Kasi pinatawad na lahat ng pagkakasala mo. Doon sa tubig ay paglalarawan, inilubog na, hinugasan na, nilinis ka na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Ikaw ay holy. Ikaw ay banal. Ikaw ay saint. Yung iba po, ang santo nila, patay. Sa Bible po, ang santo po makabuhay. Ikaw at ako na mananampalataya kay Christ, tawag ng Bible, santo. Nakala natin, di santo. Bakit tayo dito?
ako kanal. Sabi natin yun, pero sabi ng Bible, santo tayo dahil kay Jesus Christ. Hindi dahil sa perfect tayo. Dahil sa kanyang tubo na inialay sa Diyos. Kaya ang tawag sa atin, mga santo. Hindi santong kabayo, ha? Kaya, yan. So, napakaganda. Okay, so, maaga pa naman, 20 oras na lang. Gutom na ba kayo? Kailangan magutuman kayong konti para mamaya lalantake, babawi na lang kayo. Pagkatapos mong baptismuhan, anong susunod na mangyayari sa isang Christian? Sa tingin niyo? Tama na ba yun? Magliwaliw tayo sa mundo? Yes, pakibasa na, brother. Yung karugtong sa 20, Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko ninyo. Tandaan ninyo ako'y Lagi mo na din ang inyong isang Amen. Salamat. Sabi doon sa 19, humayo kayo sa buong sanlibutan, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. At ang karugtong na verse sabi doon, at turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-utos ko. So, ibig sabihin, after mong mabautismo, susunod ka na sa mga utos ni Jesus. Ang ipapamumuhay mo ngayon ay yung mga salita ni Christ. Hindi ka manatawag na Jesus followers kung hindi ka naman sumusunod, kaya nga tinatawag kang Christian kasi taga-sunod ka. Sa English nga, followers of Jesus Christ. Followers ka, hindi disobedient followers. Kaya susunod ka sa aral ni Christ. Sabi pa dito, turo ang susunod sa lahat. Kaya nga may church tayo kasi anong ginagawa doon sa loob ng church? Tinuturuan tayo paano tayo mamumuhay sa aral ni Jesus. Amen. Ganun po yun. Kaya yung iba po, alam niyo po nakakalungkot, taon-taon sa biyaya ni Lord, meron akong nababautismohan, kalilipas ko, 4, 5, 6, minsan na isa, ngayon baka 3 ngayon. Ayan. Ang nakakalungkot, pagkatapos silang magbautismo, balik sila sa sanlibutan. Hindi na dumadago sa church. Hindi na sila naturuan sumunod. Kasi doon sa church, tinuturo ang word of God para maging follower ka ng Jesus paano ka maturuan kung hindi ka nagpapatuloy? Ay di, balik ka sa mundo. Di walang silbi yung bautismo mo. Kasi nandun ka sa mundo, anong ginagawa mo, hindi ka nag-church. So, hindi ka sumunod, sabi doon na, turuan, sumunod sa lahat ng pinag-uutos. Malinaw po ba? Kaya, huwag natin sabihin, tapos na akong mabautismo, di malaya na ako. Hindi mo, kailangan maging malaya kang maglingkod sa kanila. Ano ba? At pangako ni Lord, ito po, pakinggan yung pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas, sabi niya, I will not leave you, nor forsake you. Sinong tao nangangako sa atin na ganyan? Marami din, di ba? Pero, nangangako, isang taon lang o buwan na, nang-iwan na. Hindi yung tao, mga sinungaling. Pero ang Diyos, pag sinabi na, I will not leave you nor forsake you, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Ang Diyos ay tapat. Amen. I will provide all your needs. Sinong tatanggi kay Christ na nag-aalok ng lahat ng bagay na biyaya, buhay na walang hanggan, bibigyan ka ni Lord Jesus. Sabi niya, i-provide ko pa yung pangailangan ninyo. Hello. Diba? Bakit natin tatanggihan si Jesus na pag ikaw ay nasa kanyang palad, kung ikaw ay tinanggap mo siya, lahat ng pabor ipapagkaloob sa iyo ng Diyos. Kahit na yung sira mong buhay, siya aayos niyan. Hindi mo ba alam yung nagsasalita mo ay sirang-sira ito dati, inayos ng Panginoon. Lasinggo, babaero. Lahat ng bisyo alam, pero si inayos ng Panginoon. Siya po ay King of Restoration. Nagbabago siya ng buhay ng tao. Maraming taong bigo na pabuhay na kanilang sarili. Pero kapag tinanggap niyo si Christ, hiluin niyo maraming dati, di ba, mga killer, nung makulong sila, inabunagin sa loob, pagdapat mga pastor. Kita nyo? Bakit gano'n? Nabago sila. Mga killer yan.
yung pinago ng sarili. Kailangan niyo si Pastor Robert, nakulong yun doon yung nabutan din sa kulungan, nakapatay. Hindi lang yun yung nakapatay. Pastor Robert, puro tato yan. Kaya yung laging nakaamong lagi tato. Napatay yun. At talagang matapang sa Robert. Hindi nakarinig ng salita ng Diyos, tumanggap kay Christ, paglabas, naging pastor na. Ngayon, nagpapatuloy ng pastor. Kahit walang magandang kita sa pagkapastor, nagpapatuloy siya. Dahil ginago ng Diyos. Maraming nagpapatotoo sa nanonood kayo ng Facebook. Ang daming masasama. Kahit mga artista, ang daming nagpapatotoo. Nung sinilang nakakilala nila ang Panginoon, ang laking nabago sa buhay nila. 2 Corinthians 5:17, sabi doon, kaya at sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao siya'y bago na. Amen. Lahat tayo dito, karamihan, siguro si Brother, ganoon din. Marami tayong masamang ginagawa kasi yun yung sira natin buhay. Pero nung tumanggap ka kay Christ, nabautismuhan ka, papabuhin na ang buhay mo. Amen? Huwag ka lang tumalikod sa Kanya. Hindi ka man perfecto, hindi man instant, unti-unti aayusin ng Diyos ang buhay. Pangako po ng Diyos. Kaya ako, maraming taong nagpapatotoo, mga na po ay nakaranas ng pagbabago ng buhay dahil sa Panginoon. Pang-apat, pagkatapos mo itong mabautiswa, tuturuan ka na, dapat maging membro ka na ng pagiging Kristiyano. You know, dapat may church kang dinadaluhan, may grupo kang dinadaluhan as a church of God. Sabi ng Ephesians. Ang sabi ko ng Ephesians, pakibasa po, ito po ay daming talata, pero isa lang babasahin natin. Ephesians chapter 1:4, yung tawag maging membro ng Iglesia. Ang membro ng Iglesia po yung mga mananampalataya po. Maging membro ka. Kasi nga, ang Iglesia o church, yan ay tinatawag body of Christ. Parte ka ng katawan ni Kristo. At sa Iglesia, ang tawag ka, si Kristo ang ulo ng Iglesia. Ngayon, kung ikaw ay bahagi, kamay ka na, kamay ka, ito, hindi ka nakaumpong sa body of Christ, anong klaseng kamay o putol? Dapat nakaumpong ka. Itong kamay na doon sa hiwalay, ito yun, pabubulok yung kamay. Kaya yung parte, ikaw at ako dapat maging bahagi. Sige, nakita nyo na ba? Ephesians 1:4, pakibasa. Sige, maguto muna kayo ha. Ephesians, ay, sorry. Ikat ko sa next level ko. First, tingnan mo na sa first, nakalagay sa first. First Thessalonians, Thessalonica 1:4. Sige, salamat. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa Iglesia ng Diyos. Yung salitang kaanib ka ngayon. Hello. Hindi po pwede na sabihin mo na Kristiyano ka pero hindi ka kaanib sa Iglesia. Ibig sabihin na Iglesia, church. Ibig sabihin ng church, ikaw at ako, mga mananampalataya, yan yung tinutukoy ng church o Iglesia. Dapat kaanib ka. Hindi po pwede na nabautismuhan ka pero hindi ka kaanib.
the body of Christ. Tulad ng example ko, yung kamay ay parte ng body ni Christ, pero paano kung di siya naka-connect sa katawan na yun, hiwalay, mabubulok yung kamay na hiwalay, na bahagi ng katawan ni Kristo. Ikaw at ako, sabi ng Bible, ay bahagi sa katawan ni Kristo. Hindi po pwedeng hiwalay yung paa sa katawan. Kung kayo mabubulok yun. Malinaw po ba? Kaya hindi po pwede kung wala kang inaatin ng nag-church. Pero nagpabautismo. Dapat aatin ka na. Amen. Okay po ba? Malinaw po ba sa atin? Okay, so taas ang kamay at magpabautismo. Magpabautismo kayo ulit. Isa, dalawa, tatlo. Si Paul, hindi natin pipilitin si Paul, pero hindi rin natin pwersahin si Paul na na mag-church kasi mag-aaral siya. Pero kung gusto niya tanggapin si Christ, kung gusto mo magpabautismo, pwede. Then kapag may time ka para sumamba, pwede rin. Hindi naman yan yung pwersahin. Ang mahalaga, tanggapin mo si Christ bilang Panginoon sa kapagligtas. Kasi siya yung magiging daan sa langit para ikaw makapasok sa karya ng Diyos. Dahil lahat tayo mayaman, mahirap, mamamatay. Walang sigak dito sa lupa, lahat tayo mamamatay. Kahit mayaman ka, ikaw yung pinakamayaman, mamamatay din lahat. Ang kagandahan, ikaw na sumampalataya sa Panginoon Jesus ay mayroong inilaan na buhay na walang hanggan at wala ng kamatayan sa kaharian ng Diyos. Yun yung isang bagay na gusto nating gawin ngayon. Kasi hindi natin alam bukas buhay pa ba tayo. Hindi natin hawak yung buhay natin. Hindi natin pwede sabihin na malakas pa ako, marami kong pira. Hindi pwede yun. Dahil kapag yung buhay na yan pinahiram ng Diyos sa iyo, pag dinawi yan, wala na. Sasabihin sa'yo, nakarinig ka ba ng preaching, ng salita po, meron bang narinig ka ba? Kasi ang ihanaw ng Diyos sa'yo, hindi sa narinig mo. E kung wala kang narinig na salita ng Diyos, hindi kang patawarin ng Panginoon, uunawain ka. Pero kung may narinig kang ayaw ng sumunod, go to hell. Go to hell. Ganun mo. Kasi tigas ng ulo. Wala namang bayad, bakit tanggihan natin? Libre naman yung kaligtasan eh. Amen? Walang bayad ang kaligtasan. Wala po. Tatanggapin mo lang si Christ. Bilang Panginoon. Then, mang oras tayong harap sa Diyos, sasabihin sa ng Diyos, pumasok ka anak sa ating hanggan. Ang sarap Ito, paano kung namatay ka, sabihin, sino ka? Panginoon, ako po, ganito pangalan ko, kapangalan ko si Apostol Pablo. Ang tanong, anong ginawa mo sa lupa nung mabubuhay ka? Nag-enjoy lang. Hindi kita tinanggap, hindi ako nagpapautismo, hindi ako sumampalataya sa'yo. Suri ka, hindi kita kilala. Ganun po sa lupa. Meron po sa Bible na hindi kilalanin ang Panginoon. Kasi nung makarinig ang aral ng Diyos, binabalwala niya sa salita ng Diyos. Sabi, actually, sinasabi ng Bible, marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. Bakit? Maraming tao nakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi mo sila sumusunod. Bakos, nangungutya pa. Doon sa mga nangangaral, kinakaaway pa yung mga nangangaral ng Bible. Kaya pagharap nila sa Diyos, yun na. Doon na yung timpala nila. Butuhin. Ang Bible po hindi nagsisinungaling. May impyerno, may langit, na pupuntahan ng isang tao after death dito sa lupa. Ang tanong, ito na po yung pagkakataon para magpalista tayo sa langit. Walang bayo. Amen? Awit tayo. Kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Pag yung tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon.
Tunay nga ika'y wala katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yan niya, ako po kayo tumayo. Itikit po natin ang ating mga mata. Wala po tayong mahiya. Sumabay po kayo sa ating panalangin. Lalong-lalo na po yung nagpasyang magpabautismo at lalong-lalo na po yung nagpasyang sumunod sa Panginoon. Huwag po niyong problemahin kung sino kayo. Bahala si Jesus sa ating buhay. Sumabay po ang nais tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Panginoong Jesus, sa umagang ito, ako'y nagpupuri, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ginawa mo sa cross ng Calvary. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin niyo po ako, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagpapatawad. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, Panginoong Jesus, sa aking puso. Ikaw maghari. Ikaw ang gabagay sa aking pamumuhay. Ikaw po ang magbabago sa aking buhay. Ikaw magbigay ng tamang direksyon sa aking buhay. Salamat, Panginoong Kristo. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Amen. Ako na lang mag-pray. Amang banal, narito, Panginoon, iyong mga anak, Lord. Hindi po lingid sa iyong paningin, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, 2 nagkatipon sa iyong pangalan, naluka po sa aming kalagitnaan. Sinasabi mo po, Diyos, sa iyong mga salita, isang kaluluwang magbalik loob sa iyo ay laksang-laksang mga anghel ang nagpalakpakan dyan sa iyong kaharian. Panginoon, napakahalaga bawat buhay. Panginoon, ang mga taong nandito ngayon magpabautismo, tumanggap sa iyo, Panginoon Jesus. Aming Ama, isulat mo po ang pangalan nila sa aklat ng buhay upang sa kanilang pagharap sa iyo ay makakapasok po sila sa iyong kaharian. Sapagat sinasabi mo, Panginoon, sa iyong banal na aklat, ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay hindi tatanggapin sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, ang mga taong ito na sumampalataya at natanggap at magpabautismo, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay upang malaya po silang makakapasok sa iyong kaharian. Maraming salamat, Father God. We worship you. We glorify your name, Father God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen at amen. Isang palakpak sa Panginoon. Glory, glory to the living God. Salamat sa Diyos. Sige, yung kung gustong magpabautismo, mag-ready na kayo. Pwede kayo nakashort lang. O anong isuot nyo para magpabautismo mo siya.